Iba-ibang solusyon ang pinag-aaralan ngayon ng gobyerno para tugunan ang problema sa bahay ng mga nakaligtas sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Bukod sa pagtatayo ng bunk houses, pinaplano ring magkaroon ng tinatawag na climate change resilient homes. At para iwas sakuna, pinag-iisipan na ring ipagbawal ang pagtatayo ng mga bahay malapit sa baybayin sa bayan ng Palo sa Leyte. Live mula sa Tacloban City, may report si Julius Segovia. Julius. Jessica, bukod nga sa relief goods, pinoproblema na rin ngayon ng mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Yolanda kung paano nila muling itatayo ang mga nawasak nilang tahanan. Bubungang masisilungan at komportableng kamang mahihigaan. Ang mga ito ang inaasam-asam ngayon ng bawat pamilyang sinalanta ng Bagyong Yolanda. Si Joan at si Mang Timoteo, kapwa na wala ng tirahan at ng asawang kaagapay sana sa muling pagtatayo ng kanilang bahay. Ngayon, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ang mga anak ko. Nagawa kami dito ng maliit na bahay para marami mang makukuha pa ng mga kahoy dyan nag-iba. Para tugunan ang pangangailangang ito ni na Joan, Mang Timoteo at ng iba pang nawala ng tirahan, plano ng Task Force Yolanda na magtayo muna ng bunk houses hanggat hindi pa natatapos ang permanent housing para sa mga biktima ng bagyo. Bawat bunk house may 24 na kwarto at may hiwalay na palikuran para sa lalaki at babae. Sa Tacloban City, plano ng lokal na pamahalaan na magtayo ng climate change resilient houses na hawig sa estruktura ng isang mid-rise condo building. 50 hektaryang lupa ang inilaan rito na maaaring tirhan ng may 35,000 pamilya. Gayunman, aabot sa 4 na bilyong piso ang pondong kailangan para maipatayo ito. If the national government will grant us yung hinihingi po namin at may yung mga international humanitarian organizations will really fund this, commit to this and fund this, mabilis lang po yan. We can see by a year and a half, mayroon na po tayo natapos at may malilipat na po tayo. Sa bayan ng Palo, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng no building zone policy sa may baybayin. Kasunod yan ang utos ni Pangulong Noynoy Aquino na ipagbawal ang pagtatayo ng mga bahay at gusali sa mga itinuturing na danger zone. Marami kasing komunidad sa tabing dagat ang nilamon ng storm surge noong kasagsagan ng bagyo. Build zone ng mga 50 meters from the sea during high tide. It's going to be a challenge to implement, but I think it's possible. Pero hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng naturang polisiya si DILG Secretary Mar Rojas. Kinakailangan pa rin daw kasing magkaroon ng komunidad na malapit sa dagat. Palagay ko, mahirap na ipatupad yan absolutely. Dahil paano yung mga komunidad ng mangingisda? Paano yung naghahanap buhay sa baybayin? No? So palagay ko na iba't ibang solusyon depende sa kalagayan ng bawat LGU. Sa gitna ng planong mapabilis ang rehabilitasyon sa Leyte, tila hindi maiwasan ang mga aberyang dulot ng kawalan ng kuryente. Sa Tacloban, nagkasunog kagabi sa isang bahay na malapit sa isang gas station. Napabaya ang gaserang hinihinalang sanhi nito. Buti na lang daw at agad nakasaklolo ang mga bumbero at mga dayuhang volunteers. Safety is everybody's concern. Ako, kayo at ang mamamayan ay kailangan natin ang pag-iingat. Jessica, babalik naman bukas dito sa Tacloban City ang DTI Diskwento Caravan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lamang mga basic goods ang kanilang ibebenta, kundi sasamahan na rin daw nila ng construction materials sa mas murang halaga. Yan munang latest mula pa rin sa Tacloban. Balik sa iyo, Jessica. Julius, magandang pakinggan yung mga plano pero ang tanong, kailan kaya magagawa ito? Actually, Jessica, for Tacloban City Government alone, kanina nung nakausap natin yung City Administrator, ang tansya nila, 1 hanggang 1.5 taon yung bubunuin. Pero ang problema nga, sana raw bigyan sila ng dagdag na ayuda dahil ang sinasabi nga ng City Administrator, posible raw abutin ng 4 billion pesos ang budget para dito sa sinasabi nilang climate change resilient houses, Jessica. Okay, and in the meantime, kailangan ding pag-aralan kasi nung isang araw meron tayong report na may geohazard map na
matagal na palang may ganyan na nag-identify na may mga low-lying areas o flood-prone areas o storm surge-prone areas ang Tacloban, for example. Dapat ma-resolve muna kung aling areas pa yung pwedeng tayuan ng mga bahay at mga gusali. Like yung sa Palo, no, na-identify na nila na hindi na pwede yung tabing dagat. Actually, Jessica, ang sinasabi ng city government ng Tacloban, noon pa rin daw talaga nila proyekto itong sinasabi nga nilang climate change resilient houses. Ang kaso talagang inabutan nitong pananalasa ng bagyong Yolanda at ang isa pa wala raw talagang budget. Kaya ngayon umaasa sila dito sa mga international aid pati na rin daw sa dagdag na ayuda mula sa national government, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Tacloban, Julius Segovia.